Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. So ito po ay continuation lang ng Sunday Gospel sa May 17 na ating po kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 28, talata 16 hanggang 20. Ang sabi dito, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Dumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So itong ating binasa, ito ay continuation lang sa nauna nating video na kung saan yung 11 ng mga apostoles ay pinapunta ng ating Panginoon sa Galilea, sa bundok na itinuro ng ating Panginoon, upang sila ang magpatuloy ng misyon ng ating Panginoon sa pagpahayag ng salita ng Diyos, sa pagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo, at yung mga tao ay sumunod sa lahat ng inuutos ng ating Panginoon. Siyempre, sino ba yung nakakaalam yun? Siyempre, yung palagi niyang kasama, yung kanyang mga apostoles. At laman natin, ang pinaka-leader ng mga apostoles, walang iba, si San Pedro. At si San Pedro, siya yung ating unang papa. Sapagkat sabi nga doon sa may Mateo chapter 16 verse 18 to 19 na ikaw ay Pedro at sa ibabaw nitong bato ay itatayo ko yung aking iglesia. At binigyan ng susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. So binigyan siya ng authority. Kaya nga sa ating simbahan, ang una nating Santo Papa, sabi nga si San Pedro at yung mga sumunod sa kanya ng mga Santo Papa, hanggang sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, ay successor ni San Pedro. At yung successor naman ng mga apostoles, yung council ng kasamahan ng ating Santo Papa, yung mga cardinals, yung mga obispo, at yung ating mga kaparian na kung saan sila yung mga authorized at pinagkatiwalaan ng teaching ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga dun sa unang video natin, yun ang tinatawag na sacred tradition kasi nga ipinasa-pasa. So tayo naman bilang mga layman, so sabihin nila, ikaw brother, hindi ka naman binigyan ng mandato na mangaral ng salita ng Diyos kasi nga ang sinabihan lang naman ay mga apostol, di ba? Pero sa atin kasi, sa teaching na ating simbahan, ating natanggap itong responsibilidad na ipangaral yung gospel message, yung salita ng Diyos, sa pamamagitan ng bautismo. Di ba? Yung sakramento ng bautismo. Na ang bawat binyagang Katoliko ay inaasahan na tayo ay makikibahagi sa misyon ng ating Panginoong Hesus. Kasi tayo bilang nabautismuhan ay tinawag ng mga pare, di ba? Hindi lang tayo naordinahan. Kaya nga meron siyang Monsignor nagsabi sa amin, kapag may nag-question sa inyo kung sino ang nagbigay sa inyo, nagpahintulot o nagbigay sa inyo ng otoridad na mangaral ng salita ng Diyos, ang sabihin ninyo yung paring nagbinyag sa amin, di ba? Kasi yung mga alam naman natin, di ba? Mula sa Santo Papa, sa mga kardinal, sa mga bishop, ipinasa alam mo na sa ating simbahan merong hierarchy, di ba? So, yung mga kaparian, ang bagong naging pare yan, ang basbas sa kanila, di ba? Yung nag-ordain sa kanila, yung mga bishop, di ba? Kaya may hierarchy talaga. So, naipasa hanggang sa pare, tapos yung mga bininyagan, na yung kanya ring namang appointment, galing din naman sa siyempre, galing sa Santo Papa kasi yung ina-appoint naman na bishop, in-appoint yan ng Santo Papa. Yung mga bishop naman, sila naman yung nag-ordina rin, di ba? Doon sa mga bagong pare. So naipasa-pasa. Tapos yung pare naman sa atin, sila yung nagbinyag sa atin upang tayo ay maging katuwang nila sa pagbabahagi ng mabuting balita.
Pero siyempre kapag ang pag-uusapan ay mga doktrina, katuruan na sa simbahan, ay siyempre sila yung talagang authority na mag-tackle po niyan. Yung sa atin, tayo ay binibigyan ng laya o ng responsibilidad as long na itatakal natin is yung gospel message, no? It's about yung buhay, yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung pag-ibig niya, yung salvation, yung paano tayo binago ng Diyos, di ba? Pero pag about na sa teaching, siyempre sila talaga yung makakapag-explain yan kasi sa kanila ipinagkatiwala eh. At sabi ko nga, kahit ikaw naman ay layman, as long na may authority na ibinigay sa iyo ang simbahan, binibigyan sila ng authority din na ibahagi yung mga katuruan ng simbahan. Pero siyempre hindi yan basta-basta. Sabi ko nga dun sa unang video ko, pinipili rin po yan mga kapatid. Tsaka ako naman, wala rin ako na itakel, no, yung mga teaching sa simbahan po natin. Kasi meron din kasi danger, no? Kasi sabi nga ni Bishop Bacani sa amin, focus lang kayo kay Kristo, no, sa ebanghelyo ng ating Panginoon. So kasi maunawaan mo, kasi marami rin kasi ng mga layman na kapag medyo marami na ring alam sa Biblia at di ba? Marami na ring nalalaman about sa teaching sa salitaan sa simbahan, minsan lumalaki rin ng ulo eh, di ba? Yung kasi yung danger diyan mga kapatid eh, no? Yung little knowledge sabi nga is dangerous. Yung may nalaman ka lang konti, parang minsan kaya nga maraming mga tao ngayon ayaw na makinig sa kapwa niya preacher eh, di ba? Iniisip niya, ano ituturo sa akin yan na hindi ko pa alam. No? Ayun ang danger kasi doon eh. Kaya maunawaan ko rin bakit nasabi rin ni Bishop Bacani yon. Kasi may danger po din talaga eh. Yung maging proud tayo, yung masyado tayong magyabag, magmalaki. Diba? Eh siyempre, kung mas marami kang alam, kasi yan eh, meron kasing pare na yung normal na pare lang, no, yung sa mga nasa mga paro-parokya, di ba? Pero meron kasing mga talaga yung mas nagdi-deepen pa about sa Catholic teaching, no, yung mga nagdo-doctorate, no, kumukuha ng kunyari mga Doctor of Canon Law. Kasi maraming yan eh, maraming mga courses din eh, no, sa ating simbahan na talagang nagiging yung specialization o yung nagiging doctorate sa theology, 'di ba? Sa divinity. Kaya nga tingnan mo sa mga bishop natin, may mga DD, 'di ba? May mga yan eh. Doctorate talaga, 'di ba? So mas malalim yung kanilang the more kasi na tumataas di siyempre yung ranggo mo, eh siyempre mas maano rin yung knowledge mo, no? At katulad naman yan sa mga pulis, di ba? Habang tumataas yung ranggo mo, mas dumarami kailangan yung nalalaman mo kasi mas lumalawak yung responsibilidad mo eh. Kaso ang delikado lang kasi, siyempre, pag marami ka nang alam, no? Minsan baka hindi ka na makinig sa kuro paroko nyo, di ba? Hindi ka na makinig sa pare kasi sabihin mo, yung yan eh, alam ko na yung sasabihin yan. Diba? Yun ang danger kasi dyan eh, no? Na masyado tayong magmayabang, hindi naman tayo yung nasa authority, di ba? Alam mo kasi sa pagsunog ka kasi at pagpapasakop, yung humility na itinuturo ng Diyos, hindi kasi yan hindi kasi dyan yung tanong dyan kung mas marunong ka doon sa nagtuturo, o mas matagal ka, o mas matanda ka doon sa nakatayo sa harapan. Hindi ganon. Kahit mas bata pa yan sa'yo, pero kung sila ang binigyan ng authority, kailangan mo isubmit yung sarili mo. Diba? Kailangan ilalagay mo rin yung sarili mo sa lugar na dapat mong kalagyan. Hindi ibig mas matagal ka, ikaw yung masusunod. Hindi, kasi yan ang binigyan ng authority. Hindi ibig sabihin mas matalino ka, mas marami kang alam, hindi ka nasusunod. Diba? Kasi dapat pa nga, mas lalo makita sa atin yung kababaang loob, yung pagsunod at pagpapasakop, lalo na kapag tayo matagal na sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Hindi ba kasi baliktad eh. Di ba? Dapat, the more tayong tumatagal, dumarami yung ating mga natututunan at nalalaman, dapat mas lalo tayong nagpapakumbaba. Kaya yun talaga yung nakita ko rin na danger eh. 'Di ba? Kasi sa ating nga lang sa kapwa-kapwa lang nga ng mga ngaral minsan eh.
mayroong talagang naliligaw ng landas di ba? Kasi nga, dahil sa marami ng nalalaman, iba na yung tingin sa sarili, di ba? Parang tingin niya, bakit siya yung magtutok dyan? Bakit yung magtutok sa anniversary? Bakit ganito? Kine-question niya. Kasi sa tingin niya, siya yung nababagay, siya yung nararapat. Which is, dapat ang i-question mo, hindi yung bakit siya. No? Ang itanong mo, bakit nga ba siya at hindi ikaw? No? Dapat yung tanong na yon, itanong mo sa sarili mo. Di ba? Huwag mo itatanong sa iba, huwag mo itatanong sa iba na, bakit yan yung nagtok? No? Kundi yung tanongin mo sarili mo, bakit ba siya? Bakit hindi ako? No? Ibig sabihin, may bagay sa atin na na dapat nating ayusin. Kaya hindi tayo ang binigyan ng pagkakataon na tumayo para dyan sa ganyang pagkakataon. Kasi wala naman tayo talaga magiging problema kung alam lang natin kung ano lang yung hangganan natin, kung hanggang saan lang ba talaga tayo. Sa kada branches ng paglilingkod, may kanya-kanyang obligasyon. 'Di ba? Huwag mo nang aagawin pa yung trabaho ng iba. Amen? Baka mamaya, masyado tayong busy sa pag-agaw sa trabaho ng iba, pero yung trabaho natin, hindi natin nagagawa. 'Di ba? Kaya dapat patuloy nating isinasabuhay, isinasagawa ang lahat ng kautusan ng ating Panginoon na ipinasa sa mga apostoles at sa mga binigyan ng authority ng ating Panginoon upang ibahagi ang salita ng Panginoon. Sa atin naman, katulad ako, ang isinishare ko lang naman is about sa experience ko sa Panginoon. Kung ano yung natutunan ko at nalaman ko na hindi naman kukontra doon sa katuruan ng ating simbahan. Diba? Kasi siyempre, bilang Katoliko, hindi tayo pwedeng lumabas sa teaching ng simbahan. Kasi pag lumalabas ka na, ibig sabihin yun, wala ka na sa loob kasi labas ka na Di ba? Pag lumalabas ka na sa katuruan ng simbahan, sa simbahang Katolika na katuruan, di ibig sabihin, nasa labas ka na, wala ka na sa loob. Di ba? Bandang uli, magtatayo ka ng sarili mo ng denominasyon. No? Ganon din naman kahit sa ibang sekta Hindi sila pwedeng magturo ng outside yun sa doktrina nila, sa itinuturo ng kanilang simbahan, di ba? Ng kanilang reliyon. Kasi pag lumabas ka na doon sa itinuturo ng reliyon nyo, ibig sabihin hindi ka nakaanib doon kasi nasa labas ka na. Ganoon lang naman po 'yun, no, mga kapatid. Kaya nga yung ating responsibilidad bilang na bautismuhan at bilang tinawag at iniligtas ng ating Panginoon ay ibahagi natin yung kabutihan, yung salita ng Panginoon, paano binago yung buhay natin, paano kumilos ang Diyos sa kabila ng mga kahirapan, nang nasa mga problema tayo, kung paano tayo tinulungan ng Panginoon at patuloy nating naranasan yung kanyang katapatan, ang yung kabutihan at yung kanyang kanakilaan sa ating pong mga buhay. So, nawa, patuloy tayong gabayan ng ating Panginoon, ng kanyang banal na Espiritu, upang ating maisagawa ang bawat tungkulin at responsibilidad na ipinagkaloob sa bawat isa po sa atin. So, ilang mga kapatid, nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.